according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The disciples approached him and said, Why do you speak to them in parables? He said to them in reply, Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has, more will be given, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, You shall indeed hear but do not understand. You shall indeed look but never see. Gross is the heart of these people. They will hardly hear what their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted, and I heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among the thorns is the one who hears the word. But then worldly anxiety and lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Manglingkod ta. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi na tong tanan. Manggabi isa nako kay apil ko sa kong gigreet na tong tanan man. Joke na. Ato ang pamalandungan ron mainly taken from the gospel, pero magkuha ko example which is not from the gospel reading we have for today. Today baron nga gabi naman no. So apil ni sa Sunday na ang ratong reading. The moment mo start og around 4 p.m. by Saturday, it is the beginning of Sunday in the church time. Suma sa liturgical time, liturgical clock, liturgical calendar, lahi man siya kay magsugod man siya sa Sabado sa hapon. So itawag na siya natog Vesper.
Ang atong naandan nga Vesper diri sa tuwa ka namang giihaw ng mga baboy, giihaw ng ganti. Vesperas ba kaon na sugod ng kaon. So diha mo na nga ni-greet ko may buntag o today. Mayong gabi na tong tanan balik mga igsoon. So mo na itong ebanghelyo, i-connect lang ako sa conversion ni Saint Paul. Okay, mag-start ko sa ka pangutana. Pangutana nga probably nakadungog na mo. So mga wa pa kadungog, mga bungol mo. Nakadungog na ta kasagaran ani. Kani bang pangutana nga unsa may the best nga nahitabo sa imong life? What was the best thing that ever happened to you? Can you recall it? Maka-recall ka? Ang uban murag wala man red, murag flat ram na akong life. What may best nga nahitabo nako? Unsa may best nga nahitabo nimo katong nagkita mo? Katong nagtagbo mo sa imong lover karon? Mula nang makilala ka. Nagtagbo mo sa imong lover. Damo ba ito the best? Daghan kita pwede mo naan, but to us who are lovers of Jesus, of course, the best moment katong na-met na to ang atong lover nga wala yan si Jesus. When we met Jesus, that was the best moment that happened to us. That was the best thing that ever happened to your life. Ang pangutana na sad, kanus-a mo nakita ni Jesus? Kanus-a mo siya na-encounter? Ang uban, since birth, Brad. Kanus-a mo nag-abot? Kanus-a ka nakaingon ba nga, nakaila ka ni Jesus? Kaya daghan na to, ang ato ang encounters Ginoo kanimang sama aning gibasa na itong ebanghelyo. Nag-abot sila sa Ginoo. Natamnan gyud sila sa Word of God. Pero nangahanaw ra. Dali ra kay sila nangawa. So nagtagbo sila sa Ginoo. Best moment. Pero dili man ingon nga tungod lang sa encounter, kundi giunsa nimo pagpatubo ang inyong encounter. Unsay nahitabo, human nimo nakita ang Ginoo. Okay? Muna akong i-relate sa nahitabo ni Saint Paul. Pero sa dili pa, tuguti ko nga mo share og usa ka istorya ba, storytelling sa ta. Ganahan mo storytelling? Story ba? Chika-chika ragot. Okay, namdaw na kung Father Stefano ba. Magbasa ko siyang libro ba. Mura manig ka ng minarites ra nga pagkasuwat ba. Chika-chika ra ba. Pero nindot kay tanan. Duta, chika-chikahan ra ta. Dili na kabantay na humadi kag basa sa kalibro. Upat ra man ka page. Tingpis ra kay mga libro ba. Iya lang gibaga na dagko kay litra. Pero dali ko nindot sa nida. So di istorya sa ka tiguang na kayo nga dato kay sa tanan iyang edad 95 nya sawa pa siya namatay doon na siya ay last will kanang nanugon siya ba kung sa Binisaya pa nanugon siya sa iyang mga anak o sa mga apo nga inig kamatay nako kinahanglan bata ko tan-awon sud sa lungon nakakuha na kaila man tiguang nga wala pa makadungog na istorya ha may noon kinahanglan ko no bata siya tan-awon niya kunot na biya kay tanan iyang panit kay 95 years old na good. Nangunot na magita nga 30 pa kapin. Unsa lang itong 95 years old iguwang na kayo. Anya lagi kay kortahan man sila pag matay na gyud niya pila ka adlaw human na pirmahan sa tulo ka wati. Na namatay in taon siya. Pagkamatay niya nangita ang iyang mga anak og the best gyud nga kanang si tawag ka ng tig make-ups patay. Embalsamador. Oh, kanang the best nga embalmer. Okay sa may the best nga pwede tingay sa Belo no, itong i-hire no? Di tingay ito masugot sa Belo. The best nga makeup artist sa mga patay. Nagsusuro sila sa tibok kalibutan. Nakakita gid sila. Na well-known kayo nga embalmer nga ang patay, murag buhi tan-awon ng gigda sa lungon. Nya kay ang request kay kinanglan man bata siya tan-awon. Sugot sa dang embalmer, 5 kagikan pa sa New Zealand. Kayong sana all, gikan sa New Zealand ang embalmer. Embalmer gikan sa New Zealand, mahal kay bayad. Giplitihan pag jet plane pa doong dire. Pag abot sa embalmer in taon dire, perting problemahan niya. Kay abi man niya shiny og panit ang namatay. Pag tan-aw niya, kunuta na ni, di naman ni madag espalto. So, ni para mo bata ni tan-awon sa lungon. Nagproblema gid in taon siya maayo. Pero so madugay nakauna sa solusyon unsaon niya. Grabe ngilngigang mong embalmira, napabata gyud ang dagway sa 95 years old nga namatay. Naghigda sa lungon, gipatutoy og bibiron.
Lipay kay mga anak kay pagtanaw ni bata tinuod. Nagtutoy na di. Siya mo rin din technique ana di ay para mo bata ta. Pero daghan na to. Wait, bisag usa na to ganahan mo tiguang eh. Kasi ganahan mo tiguang dere. Ako okay ra na ako mo tiguang ko. Basta magpabiling gwapo. Hindi joke. Okay, na ganahan mo tiguang dere wa eh. Ganahan jud kag forever young. I'm forever young. I wanna be forever young. Wait, mingon nga I wanna be old. I wanna grow old with you noon, pero kanang I wanna get old alone. No one's wishing for that. So ganahan ta mabata ta kanunay, but to tell you the truth, there's one thing that makes us always young. Na de sikreto ni labaw pa ni sa Silka banana ketchup. Yeah, grabe tanan na gyud imong ibutang ba sabayan ang Palmolive natural drinking water. Hastang Palmolive imnon, hihawat na lang mo gwapo-gwapo tanis. Why, sa kunsa pa na di mong ihaplas diha, hastang mga lanas, wak-wak o kikik, di gyud ka mo bata na. Magkatiguang ra gyapon ka magkadugay, di na mapugnan og papaya, kamuti, unsa pa na imong isabon diha, di na matabang. Mutiguang kita sa masugot kang sa di. Kay ang itong gi-apply para ra mas panit. Pero natay ma-apply nga makapabata na to kanunay. Pero dili na siya physical. Kanunay tang bata. Batag utok pa. Dili batag utok. Makapabata na to. Makapabata na to. Dili batag utok. In the spiritual sense, nga you're always in the mode of singing. And your heart is always full of peace and joy. Unsa man ni siya? Pong pa ni King David, Psalm 103 verse 5, I'll give you an assignment. You read it when you're at home. But if this is your home, read it now. Psalm 103 verse 5. Unsa ingon ni King David? Basahan ko niyo kasi na Bible ya. Kay basig di ni mao kung gisulti nga verse manig abot niyo sinyo ha di mao. Psalm 103 verse 5. May ka na assistant na tayo, assistant director of photography. Nag-search ka, sister? O ni-reply ka si muhang... Gi-search ni mo? Okay. Pero na po may cooperation ba? Kaya ba ko kung sa sode ha? Ato lang tanahon. O sakto ba na ako ang panagan? 103. Dili, basig si Sam Milby ang magawa sa nag-search mo ha? Salmo 103. 5. Versikulo 5. Nay 5 dia. Unsay na ada sir? Aha. God, gisulti ni King David, who satisfies you with good as long as you live, unsay song pastor? So that your youth is renewed like the eagle or like an eagle. Kanunay kang bata. Kung kanunay nimong nabantayan ang kaayo sa Ginoo, na-acknowledge nimong kaayo sa Ginoo, then you're always young. You're always in the mode of singing. Ngano man, kay dili man ka toxic og nahuna, kay ang imong gibantayan dili man ang lihok sa dautan, kundi ang kaayo sa Ginoo. So kanunay kang malipayon kay imong nabantayan ang kaayo man. Unsa may hinungdan nganong maglagot ka sa adlaw nga magpungot ka ba? Nga magpapungot ka, di ka malipayon, mag-uol ka, ngano man. Kaya nakabantay ka, di maayo. Nakinabantayan nga di maayo ba? Alam nga naman, napungot lang kagalit, way hinungdang tarong, naliko, inakaana. Ikaw na di maayo kuto ka na. Nakinabantayan nga bati. So ang makapabata din na to, nga kanunay tang at peace, always in the mode of singing, always joyful, kung nagbantay ta kanunay that God is at work and His goodness overflows in me. Nakuha ninyo? Do you want to be happy? Do you want to be at peace? Then acknowledge the goodness of the Lord. At all times, bisa pag unsay mahitabo nimo. Sahay mo gud kay materially na magyud tay makita nga bati di man ginato yung malikayan labi nagmanamin ta. Di madagli kay. Nakita makita nga di maayo ba natay masinati nga di maayo in the physical world. But somehow, since we are Christians, we should see beyond what the eyes can see. Kinanglan atong panglantaw, kanunay siyang dunay spiritual dimension.
Dili spirit of the glass, ha? Spiritual dimension. Doon na siya ay pangunahuna nga Kristiyano. Malaumon kanunay bas langit ba? Ang Ginoo gyud ang ato ang giapas dili unsay ma-present sa kalibutan. And in that way, kung nagbuhat ka ana, you are allowing the seed to grow in you. Imong gitugutan ang binhi nga mutubo diha nimo. Kining word of God ba? Nakadungog na maniwa pa. Nakadungog na mo sa word of God. Nag-istorya ang Ginoo ninyo kanang gingnagas Ginoo. Hoy. Excuse me. Niyan ang ginawa ninyo ba? Wa makadungog. Kung palitan na gibasa nga gospel reading diri, unsam ni siya? Nadungog ninyong word of God ana. Nadungog tinuod eh sakto na yung gingon ba nadungog ilangan naman. Nadungog nimo sa imong ears. But this reading has something deeper. More than what the ears can hear. Tanaw sa gisultis Ginoo nakadungog sila. Panuwa sila kasabot. Ngayon sa maning mingon ta nga nakasabot. Sa konteksto sa mga Grigo, ang nagsuwat aning ebanghelyo under the influence of the Hellenic system of education. Unsam nang Hellenic? Mamaor ng Marites. Si Mama Helen. Under the influence of Hellenic, when you say Hellenic system of education, that means Greek. So nahuna sa mga Grigo ba, inana man ang ilang education sa una. So ang nagsuwat ani, doon na siya mentality sa mga Grigo. Nya mga Grigo, lahi na sila gunahuna. Kaya ang ilang words diha, laom kay meaning. Laom kayo nga inig hikap lang nimo di na mo sagya di mong kamot. Laom kay mga meaning. Kay pag ingon sa mga Grigo, nakadungog ka or nakahibaw ka equals doing. To the Greek, knowing is equal to doing. So when you say you know Jesus, you have met him, but you don't do the things that Jesus wants you to do, you have never known him. Muna yung nauna sa mga Grigo. Istorya rin na nimo, nakaila ka niya. Kaya kung nakaila ka niya, you're supposed to do what he wants you to do. Sa Grigo nga, panguna-huna. So muna yung punto ni Mateo dere when he wrote about this, nga, gi-quote niya ang gisultis Ginoo, kaya di man si Jesus mismo yung nagsuwat ani. Quotation ra po ni sa gisulti ni Jesus, gisuwat ni Mateo, nga, nakadungog sila, pero wa sila kasabot. So kinanglan dunay pagsabot. Unya unsa to, dugang pa sa mga Hudyo, aw sa mga Grigo, nakasabot gani ka o nakahibaw gani ka, equal na sa imuhang pagbuhat. So pag ingon ni Jesus nga dunay mga tawo nga nakadungog siyang puong, natamnan sa liso, pero wa kasabot, meaning wala mo buhat, wa mo follow, wa mo puyo sa iyang pulong. Nya kining pulong sa Ginoo akong balikon unsam ni siya. Remember, the word of God is beyond words. So unsam jud ning word of God? Beyond words. Imagine, wa pa'y nabuhat, wa pa'y tanan. Kung pa ni St. John, sa John 1, verse 1, familiar mo na. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Before anything else was made, the Word was already there. So before any language was ever spoken, the Word of God was already there. And that means He is beyond language. So unsam jud ning Word of God? Jesus Himself. Siya mismo. Ang word nga niabot, the logos, the intelligible principle. Sa kulang na to gamay philosophy, bahalag di mo ganahanan eh. Again, sa kultura sa mga Grigo, may gani kag logos or word, dili man ni pareha sa tuwa nga phonetics raman natong sabutan ng word. Itong meaning sa word, baka narang madungog or mabasahan gisuwat. Sa mga Grigo, may gani word, muna sinugdanan sa tanan. The intelligible principle. The mind behind everything that exists. Muna Grigo nga mentality. Karon na mo idea, nagbasa nyo kani ding word din siya kanang word lang. The source of everything, the intelligible principle. So kung natagbuan nimo, nadunggan nimo ni meaning nagkahinagbo mo ni Jesus, what will happen to you? Dunay impact ni nga grabe ka intense that you're supposed to change. Kaya mabag-o ka ba? Intense nga impact. Dili kay nagtagbo mas Ginoo na impact. Na impacto na hinong kapagahuman. Lahi mag-impact. Ni samot maggalikoy. So wa gini mo ingon nga natagbo ang Ginoo. Daghan ka na to ato ning ma-presume nga nagtagbo tas Ginoo, but to tell you the truth, pung pa ni Saint Mother Teresa of Calcutta. Ingon siya,
very few are the people who have encountered Jesus person to person. Gamay ra kayo. Ang nakatagbo Diyos Ginoo, person to person. Kung atong i-scale out of 1 billion, may lang siguro na 5 ang naka-encounter yun ni Jesus, person to person. Gamay ra gyud gistanan. Yawa gud, shocking gud ana. Kansi din Ginoo nida. Gamay ra. Ano man? Unsa may rason nga gamay ra man? Kay gamay ra man ang mga tao nga nagbantay silang interior. Kinahanglan doon na kay interior life. Interior life. Balikan ko ng interior life later. Ako sang isgutan si Saint Paul sa dihang nakatagbo niya si Jesus. Do you think si Saint Paul wa kadungog sa words ni Jesus? Wa siya kadungog? Nagisulti sa mga Christians ang about Jesus? Nga nabanhaw nga Jesus? Nga nagsultig something like this, love your enemy, pray for those who persecute you? Wa kadungog si Saint Paul? Kadungog maganita nga taga Pilipinas rata. Unsa lang kitong taga didto gito silingan sila. Kadungog na siya sa word of God. Kadungog siya. Pero wa niya mahinagbo si Jesus interiorly. Person to person. Wa niya mahinagbo. Kanusam niya na hinagbo gid si Jesus interiorly. Person to person. Kanusa? Road to traffic mo na diha. Road to Damascus. Pagpadong niya sa Damascus, ang tuyo niya dito, dili aron mo simba ni Jesus. Aron pamatyon ang mga followers ni Jesus. Mo yung tuyo dito. Kaya mo sa may tuyo ninyo, be, nang padong mo simbahan. Pamatyon ang mga nanimba. Mo tuyo niya yun, pamatyon. Ang mga Kristiyano. Then along the way, nagpakita ang Ginoo niya. Ang sige, sultis Ginoo. Muna yung moment ha, ako balik ko na, muna yung moment nga na hinagbo niya si Jesus person to person. There were many moments nga nadungog niya ang words of God, probably nakita niya Ginoo, but never a personal encounter. Never an interior encounter. And ato ning istingag reflex atong self. Kanus na, murag wala pa man tingay tayo road to Damascus. Nana ka nang watay interior nga encounters Ginoo. Giun sa man niya pag-encounter ng Ginoo, ngano makaingon man ta dunay interior encounter si Saint Paul. Nga natamnan jud sa word of God, nya iyan ang gialaw nga motubo. Ngano man nya doon naman siya interior encounter. Unsa gisulti ni Jesus niya? Kumusta naman ka Paul? Na halinan kag kabayo. Siya mga musta. Unsa gisulti ni Jesus sa pagtagbo nila? Kuha mo kay ba? Gisukna siya sa Ginoo. Gisukna siya ba? Huy, imong utang, bayri. Gisukna siya sa Ginoo. Tanaw ninyo, nindot ilang encounter? Nga, oy, kumusta naman ka? Mingaw na kayo kunin mo. Gisukna. Kasabot mo gisukna? Kumot sa una pag in English. Kung sa in English, gisukna. Confront. Thank you, Fred. Hindi ka na pwede sa likod. Gi-confront siya sa Ginoo, Paul. Oh, Saul, pamtayangan. Saulo ba? Saulo. Why are you persecuting me? Yung situbag niya. Kinsa ka? Who are you? Yan na Saint Paul. Who are you, Lord? So I am Jesus. Kinang giisgutan sa mga Kristiyano. The one you're persecuting. Dito siya naka-encounter ni Jesus interiorly. Person to person. Sa dihang nadungog niya ang sukna sa Ginoo, why are you persecuting me? Mao sa nakita. Ang moment ka na-encounter na to si Jesus interiorly, person to person, kadtong panahon nga nakahuna-huna ka, nakapamalandong kasi mong kaugalingon ba, nganong nagsigim kog buhat aning mga sa. Gisukna ni mo imong self ba? Why am I persecuting you? Actually, it wasn't you. It was the Lord talking to you. Why are you persecuting me? Why are you continuing with your sin? Why are you doing that? Then like Paul, have you asked the Lord, who are you, Lord? Have you asked the Lord, who are you? And why did Paul ask him? Not only because he was curious who was he, but he wanted to renew himself. Like from this moment on, I want to follow you. And then he did. He followed the Lord after that. Then gingnan siya ni Jesus, enter the city,
Then you will be told what to do. What happened to Paul? Sa nitabo ni Paul? Nabuta si Pablo. Nabuta. So when we encounter the Lord, and then we say, yes, I want to follow you, we become blind. We become blind. Unsa man klasiyas blindness? Nga nagkita nung tamos Ginoo, abi man ako ang Ginoo kay muhil sa mga buta. Nabuta man Ginoo nang makakita. Ganang nabuta mas Pablo because Jesus was teaching him something very, very important. That he is the light that he needs in order to see. So when we encounter the Lord, we become blind. Like we would start to acknowledge that we cannot see without him. Like we can't go on without him anymore. Lord, from this moment I have met you, I can't live life without you. It will never be the same again. Muna'y moment nga nagtagbo mas Ginoo nga natanom sa imong heart ang Word of God. Si Jesus mismo, it will never be the same again. I will change my life from this moment on. That's the only thing that matters. Makaanak ka ba? Unsa may mag-matters kinabuhi until mamatay ko ba? Karon na mo ana? Sige kag eskwela? Forever. Nya trabaho na ka, sige kag trabaho forever. What matters in life? Unsa may importante sa kinabuhi? Kaya pa mga sa importante sa kinabuhi. Yan ato ipagay ko sa kakanta nga gikanta ni Don Moen. I don't know if he was the composer. Pero gikanta niya, I'm sure about this. Kana ba ang kanta nga When It's All Been Said and Done? Have you heard about that song? Wa pa makadungog? Okay. Mubo ra kay nag-lyrics. One word. Mubo ra kay nag-lyrics sa akong kantahon and then I'll teach you the lyrics of the song. You can easily learn it and then you sing with me afterwards. All right? So there's the first line. When it's all been said and done. Say it again. When it's all been said and done. When it's all been said and done. That's the first line. There is just one thing that matters. There is just one thing that matters. Did I do my best for love's reward? Did I give my life for you? Did I do my best for love's reward? Did I give my life for you? Then repeat the first line. When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Nakuha rin ninyo? Yan na ba na yung last part? Lord, your mercy is so great that you look beyond my weakness and find purest gold in miry clay, making sinners into saints. Akong balik ko na. Mura na yung lyrics, ana. Pwede niyo kantahog ka 20 sa kadlaw. Para mo taas. So, the only thing that matters, masabtan na ito, gikan na ng kantaha. Kung balik ko, straight to lang ako niya, you make it a prayer. Like, you sing it. Kung di mo makasaba, at least you pray interiorly, right? So, is that okay with you? When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I give my life for you? When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our weakness and find purest gold in miry clay, making sinners into saints. Muna nahitabo ni Saint Paul. Who was Saint Paul? A criminal. But then,
found something golden in him. What a joke. What a comedy. Like, God is a comedian. Imagine how funny was it that a persecutor was heard now preaching the doctrines of Christians. In fact, funny kay nga nahitabo ni St. Paul when he started to follow the Lord when he was baptized as a Catholic. Very, very funny. Kay sa diyang nagwali siya, ang nibato niya ang mga Kristiyano na. Gibato siya sa mga Kristiyano? Oo, iba wala. Ganong gibato man siya? Kay iyang gipatay ang ilang mga igagaw, mga igsuon, kriminal kay kang dako makabaw sa gigod. Gibato siya, pero wa siya mo surrender. Kasabot ra siya silang gibati ba? Kasabot ra ko ninyo. Yan, sa friend, I got you. Kasabot ra ko ninyo. Kuha ra ta mo, nakuha ra ta mo. Nara ko diri gihapon og ni St. Paul pa. So wa gyud siya mo back out. Kaya naman itubo man ang word of God. Makapangutana ka, unsaon man pagpatubo? Dato man gipangutana kanina. Saon pagpatubo? Ang response sa mong pangutana para makatubo ang word of God yan mo kinahanglan siya mo gamot. Figure gihapon ang tubag murag libugan eh. Figure of speech gihapon. Kinahanglan siya mo gamot. Diba kita mo kahoy? Di mo mo gamot o mamunga ang kahoy ug wa nay gamot. Di na mamunga di mo tubo. Kinahanglan siya mo gamot, mo lawom siya ang gamot sa ilawom. Unsa may dagway sa mga gamot sa kahoy? Lahir ba ning gamot sa Manila kay maulian kasi mong sakit. Diri sa to ang gamot diri gunahon pa nimo. Unsa may dagway sa mga gamot? Asam siya dapit? Nakatago. Interior. Not visible in the eyes. So muna'y makapabunga, makapatubo na to, kanang dili makita sa mata. Kanang interior life. Unsa may di makita sa mata? Kanang ilok. Okay. Ang imong prayer life. Kung unsa ka sa imong kinabuhi sa pag-ampo, muna siya gamot. Muna siya ugat. So nang ugat sir. Ang salitang ugat ba no? Salitang ugat ang pinagmumula ng mga barikos. Muna siya. Di adapita makatubo ka kung nakay interior life. Unsa kalaw ang imong prayer proportionate na sa imong pagtubo ug sa imong bunga. You cannot proudly say that I have grown up in my Christian life if when you would start to examine yourself, how's my prayer life? Wala. Ning ok-ok. Kakrutsing. Ning ok-ok. Nakagamay sa una, kusog kayo masimba, kadadlaw masimba karon, pastilan. Bisag nobina nga, mubo kayo, di pa mo apil. Tambong sa nagkagamay kini imong prayer life, wa kay gamot. Yung mga nang daghan na to ay nagpaminaw na itong gospel reading, atong dayong i-presume, oy, ako ning good soil. Kinsa man diri nga, when you have heard the gospel, ang imong presumption sa imong self, ikaw tong tunukon, ikaw tong batuon. 99.9% skin germ protection. Halos kitang tanan ang ato ang presumption, ako ng good soil. Tanaw kag salida, kaysa may magunahuna nga ikaw ng bida. Bida dahil kontrabida. Sorry. Ikaw ng kontrabida. Ano si muna ikaw dyan ng bida? Parehas yung kinaiyas bida. Pero in real life, kontrabida di kistanan. So, di man tayo mo presume nga dili ta ang good soil. Muna itong presumption, kita ng good soil. Alangan, that's what we're made for. Muna mo presume ta na. But the problem is that, dili kita good soil. Bigay sa amin nakagamot ko no, tanawa, examine ko ninyong self. Kapila mag-ampo sa kaadlaw? Nakagamot o kailangan ng gamot? Kapila mag-rosaryo sa kaadlaw? Pero Facebook, taas kayo taguras? Taas kayo, sabi daw, ang Facebook, mura ni siya ka na bang stealer, baka watan kay guras, may tanan mo lo. 3 hours naman ko nag-Facebook. Unsay nitubo na ko, naway na dugang ni mo. Sige ka katawa itong mga vlogger dito nga, nagkaug-uk-uk ka ng wati. May na-improve din ako. Inomdom lang kong Kobe Bryant, ba kay amigo, classmate mi kinder.
Okay lang, Kobe Bryant. Black Mamba ba? Black Mamba. Pong pa ni Kobe Bryant. Yan siya. Nag-interview dito siya. Hindi ko sure sa verbatim nga statement niya. But this is the sense of the interview. Ipunta na siya. Sige, buhat ni mo ba? Anong inana ka kamaayo? Nga, ma-out. Sa tawag na, mabiyaan ni mo ubang mga players ba? Sa imong ka-abtik, sa imong ka-bright mo duwa. Hindi bito siya physical lang. Hindi siya ka-bright nga. Maapas niya nga, kung muna yung lihok, diri pa doon ang kontra. Nga makasuod juga ba? Makalusot yun siya, makascore yun siya. Siya nga, inana ka kangilngig. Ingas Kobe, because I examine myself every day. Did I become better than yesterday? Imagine 100 days of becoming better than yesterday. How better are you today? Ana siya, kuyawa siyang gisulti. Bitaw, no? 100 days nga nagka-improve ka. Kung saan lang kaya kakangilngig ron? Mabiyaan to ni mo tanan. Katong mga way training, way practice. Sumaw sa itong spiritual life. Tagay mong self, bisag 100 days lang nga nagka-improve imong prayer life. Unsa kay ka-prayerful karon? Unsa kay ka-kalawom? Unsa kay ka-duol sa Ginoo? Nga nagkaduol ka kadadlaw. Apil pang gabi eh. Nagkaduol ka. Unsa lang kay ka-duol ron sa Ginoo? Di ba? Nya kinirbang Ginoo kung magpaduol ta niya, di ra ba gini siya mahuman? Way kinutuban ba? Sige jud kag kaduol og kaduol. Way kahumanan. Manaingon ni Saint Therese nga, I wanted to be the closest in the heart of God. Nya kay nigduol pag mo closer, di mo siya mahuman. So you will always be getting closer and closer to the heart of God for all eternity. Imagine that. So unsay mga sign? Ana ni mga signs. Nya tanawan yung self kung naba mo ni nga mga signs. Kung wala, pwede na may padakop sa mga sitom kay wam ni follow signs. Unsay mga signs? Na mga signs nga ang imong prayer life effective. Okay, pero ako sa iyagi pangutana, kay bawa ba mo? Unsay ilhanan nimo nga ang imong prayer life effective? So may signs. Siguro daghang kitag signs manhunaan pero gaya lang ko ninyo, bisag unsa lang inyong mahunaan diya be. Unsa may timailhan nimo nga effective ang imong prayer? Meaning na effect ba? O effective gani. Unsa ilhanan nimo nga effective siya? Nalibakira kag samot or ang daghanan na to makaingon man ta effective ang akong prayer kay gi-grant ni Lord ang akong gipangayo. Unya wa gi-grant. Dili na to effective, wa na to epekto. Bisag wa nagi-grant ni Lord, pwede sad na siya matawag gyapon ng effect sa imong prayer, pero mo ni tubag sa pangutana kung sa ilanan nga effective imong prayer. Ang ilanan nga effective imong prayer, meaning ni rooted down ka, naggalawom ka sa imong pagdawat sa word of God, mo ni ilhanan, mabag-o ka. Wa gani ka mabag-o, ang imong libakira nga kinaiya kahapon ka 20 ka ng libak, karon na 21 na hinoon. Wala pa dili effective mong prayer. Kinahanglan mabag-o ka. Makabantay na kasi imong self na nakay delicate conscience. Unsa ning mabag-o? Makabantay sa imong kaugalingon, di makabantay sa lain. Makabantay na kasi imong kaugalingon. Kaya wa man ta magbantay sa kaugalingon, sige tagpamantay sa uban. Kinahanglan makabantay na kasi imong self. Nakasa ako ato da. Gadiyot ra kay mi nagistoryahan nay pero naka-appeal ko siyang libak, di mo ganahan mo appeal ato eh. Siyang i-blame ba? Mo examino nimong self ngano gito naka-appeal ko. Nagyango-yango mo may pagwa da. Mura mo ni agree ko dato. So mag-examine na ka. Ma-develop ang delicate conscience. Ma-develop. Munong mabag-o ta magkatubo ta sa pagkamaayo maggawa tong mga bati na to. So dihan dapita makayon ka nagtubo gyud ang word of God diha nimo. Nagkalawom juga. So sa to ilanan mabag-o ta. Pero doon na pa ilaing mga ilhanan dili lang kay kana. Usas mga dako kay ilanan nga nabag-o ka. Unsay may tabo nimo? Doon na kay kalinaw sa imong kasing-kasing. Kana bang nakaygibati nga peace nga dili gyud matangtang bisag unsay may tabo sa imong surrounding. Way makatanggal na. San pag traffic na diya hapit ka mabangga di gyud ka mapungot. High blood ra, takihon lang. Di ito ka maunsa. Kana at peace juga pirmi ba? Naamo na nga peace? Kana bang peace nga makaingon ka, I wish this peace to everyone. Na di gyud ka matandog yun.
nanaway nimo. Malipay lang gyapon ka makakita atong nanaway nimo. Paimnon mo tubig sa gulag amang hilo. Di ka matandog. Muna peace nga naa sa nahigugma ni Kristo. Di matandog kay ang importante ra gyud nga naghigugmaay mo sa Ginoo. Mura na importante nimo, bahala sa isulti sa mga tao. Basta nagpadayon ka nga nahigugma sa Ginoo. Natay ingon ana nga peace. Nya kini sa klasiya sa peace, ambot ko naka-experience mo ani. I think you have not, but I would I doubt if you have experienced this. Hopefully you will. Kanang while you are at peace, magkuyog sa ni siyang malipayon ra ka. Oh, sige lang kag ngisip sa guhinungdan. Ana-ana ka do ba? Ang gabiin nyo diya, Brad. Ganina sa ka ko sa mo ba yung gabi, Brad. Ang katagbo ba di mo, may tingog. Pwede mo siyang tingog ungo, tingnan niya siya. Ingon tong makaraan basta di mo tubag ni mo gabi ungo na. Pero ato lay presyo, basig nagproblema to siya, lupad yung nauna ba. Pero at peace ra gyapon ka. Nya malipayon ka kanunay. Amot lang, basta di siya ma-explain in words, Brad. Di ma-explain in words. Unsa sang klasiya sa kalipay, i-experience na lang ninyo. Napungpas mga Hebrew, taste and see the goodness of the Lord. It's the Hebrew way of saying, go and see for yourself. Because I cannot tell you what it is. Mura siya gugma ni mo sa mga asawa o sa mga bana ba? Ma-explain na ni mong gugma sa mga asawa. Nganong nahigugma ka niya? Naibang, tubag, hininit ko siya mata, niyang tangan ng mata. Nino siya buhok, maupaw na. Nino siya kuhan, hindi mo yun na mo yung nakapahigugma ni mo. If you can explain it, it's not real. Because it's beyond words. It's a mystery. It's a mystery. Mao sa diya, sa tuang kalinaw nga nasinati diya sa Ginoo, if you can speak it out, it does not exist. Di siya masaysay sa pulong. Pero masinati siya sa tao. Masinati siya. Naipaagi para masinati. Gisulti na ako ganina. Try to work out sa atong prayer life nga paladman na to. Kanara yun. Wa na ilain pang chichiburichis kinabuhi. Giginahanglan sa tao. Giginahanglan rin na to. Magkalawom ta sa atong prayer life. That's our call as a Christian. Our life is all about Jesus. It's not about working. It's not about studying. It's all about Jesus. Gikapoy kasi mong tontoon ron diha. Close your notes. Go to the adoration. Because your life is about relationship with Christ. And then you do all these things because you love Him. Dili pud pwede gwala kay buhaton. Kay sign pud nga higugma kasi no ato ning buhaton sila bisag secondary ra ni, but above all our life is about Jesus. Nakuha ra. Na substance ra. Sayon ra kay to sabton kung wa pagid mo kasabot, ko ang problema na gyud ani. Balik ta sa so good. Ako lang ning i-conclude sa usa ka nindot kayo nga scenario, nindot kay nga istorya nga nahitabo sa usa ka santos. Si Saint Francis of Assisi. Kailan mo Saint Francis of Assisi? Kinanglan kailan mo ninyong gyampuan ha? Okay, natagak sa eroplano ba? Kadungog naman ito istorya. Ako ng istorya pag niagin buwan diri. Oh, natagak sa eroplano kay na-crash may eroplano. Pagkatagak sa eroplano, nauwag sa tabang St. Francis, tabangi ko. Gikuptan siyang St. Francis, pagkupot. Kisa mong Francisa mong gitawag siya. Assisi, Javier man ko, buhian. Patay nun. Di joke na, makailar gyapon na sila na to. Si St. Francis, kita siya sa mga brothers na lauban ba nga, naglabad ang ba kay naghunahuna sa may mission atong himuon ron, magwali ko sa Germany na kulatahan nino sila pag-abot dito. Magwali ko sa France, magwali ko dito sa kuan. Ingon St. Francis paghilaw mo di ay. Baan yun, inana to masura St. Francis. Binisaya ra ba? Paghilaw mo di ay. Ang atong bukasyon, ang atong misyon, ang tawag sa Ginoo nato, ang atong kinabuhi sa pag-ampo. Mupakapin ran tanan, mudugang ra na. So kining youth that is always present, kining kabatanon nga kanunay naa nato, kinabuhi sa pag-ampo. Muna gingon ni Saint Thomas, the life of contemplation. Kanunay kang nagsudong sa kaayo sa Ginoo. Kanunay kang batanon. Nya nagpray si St. Francis, dingon siya, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred,
Let me so love. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, let me sow pardon. Where there is sadness, let me sow joy. Where there is darkness, let me sow light. O divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.